Hello guys, what's up? Good morning, bonjour, tout le monde. Kumusta ba? Hi guys, another day, another vlog po tayo today ngayon. No? For today's vlog guys, samahan nyo ako ngayon na para mag-solid ng nirentang car. Actually, hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang busy at pagod ko. Pero ngayon, i-detail ko naman sa inyo, okay, kung paano pumunta at kumuha ng sasakyan sa mga rental company or rental enterprise kung tawagin nila dito sa Quebec. So guys, bago natin umpisahan yung video na ito, mag-intro muna tayo. Let's go! Ayan, so umpisahan natin to, no? Actually, kagising ko lang guys, no? At ako'y nagmamadali na para maisolid natin yung sakyan, no? Okay, so bago yun guys, pakita ko sa inyo kung saan ko pinark. Ito guys yung sakyan na ginagamit ko. Hindi yan, no? Ayan, yung black na yan. Ayan. So, ayan siya, sedan, Versa Nissan. So, maraming choices guys. Marami kayong choices. Kaya, pwedeng piliin kung anong klaseng car yung gusto nyong kunin. Pero nakadepende yan siyempre dun sa price. So, yan. Kasi kinukuha ko kasi pinakamura. Okay. So, yung presyo niyan i-discuss natin later pagbaba ko doon. So, ayan guys. So, yung updated namin sa apartment guys. Magkakaroon na ng swimming pool dun sa likod. So, excited na kami na magkaroon ng swimming pool dun. Once na magkaroon na yan, ay talaga naman sigurado. Dun ako tatambay at habang umiinom ng mga soft drinks or ewan ko kung pwede, pero makikita natin yan soon. Okay, antay-antay lang ako ng dated ng management dito sa apartment kung kailan kami pwedeng mag-swimming dun sa likod. So, daanan din natin, pakita ko sa inyo yun, no? Okay, pero tayo na muna, doon na tayo magkwentuhan dahil 7:30 na. Let's go! Yan, pakita ko sa inyo guys. Bababa na tayo dito sa ating apartment. Ayan. So, yan yung sasakyan. So, ito yun. Yung sasakyan. So, napakaganda. Ayan guys, kita niyo ba ako? So, paandarin muna natin, no? Dahil ayan, so paandarin muna natin. Ito yung kanyang remote key. Ayan, push start button siya. So, ayan. Painitin muna natin yung car ng onte. Kahit 2 minutes lang. Siyempre, dahil isusoli natin yung sasakyan. Siyempre, kailangan natin soli ng in a good condition, no? Mahirap naman na, siyempre. Baka kung kailan mo isusoli yung sasakyan, baka masira pa. Oh, may music. Stop, stop, stop. Oh, may music pala. Sorry. Doon na ano. Mahirap pa naman mag-edit guys kapag na-copyright ka. So ayun guys, no. Ayan, painitin lang natin. So 7:30 na. At ayun nga guys, no. Ganito guys mag-rent ng car. Kung nandito kayo sa Quebec, Canada, no, madali lang naman siya. Actually, kailangan nyo talaga ng sakyan dito, no. Well, para dun sa mga katulad namin na hindi pa makaka-afford ng sakyan. Although kaya ko naman, kaso nga lang marami akong mga iniisip na bayarin. Saan ba natin lalagay? Dito na lang guys, no? Kasi sana maganda yung view. Wala kasi akong phone holder, kaya baka mahirapan. So hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay. So ayun, mag-drive muna tayo guys, no? Puntahan ko muna yung ano, kasi wala akong lalagyan ng mga mobile. Ang hirap mag-drive, no, ng ganito. So try muna natin ano, puntahan na ngayon yung soli ko na to sakyan kasi 7:40 na. At dadaan muna ako ng Tim Hortons, bibilang kape. Ayan. So ano guys, may onte kasi wala akong lalagyan ng mobile, no? Ang hirap mag-drive. So ayun. And siyempre for safety na rin natin. So mamaya na lang guys, continue natin yung vlog doon or habang naglalakad. So ayan, no? Order muna tayo ng
Tim Hortons. Parang yung ano lang no, dati napapanood ko sa mga vlog, no? Parang yung order nila ng mga Tim Hortons pag nagda-drive. Pero dito parang ang hirap ano, ang hirap mag-drive ng naka-cellphone na ganito kasi siguro wala akong phone holder. Hello monsieur, good bonjour. Je voudrais café latte. Café latte chaud, grande. Which size? Grand. After? Grand, big. Large, grand. Yeah. Yeah, that's Sito. You can come on the window. Yes, okay. Sito. Yan guys, no. So, ayun, napa-order tuloy tayo ng ano, cafe latte. So, ito pa lang ano no, ang ang mahirap dito pag nandito ka sa Quebec, no. So, ayun, lalo na pag pupunta ka ng mga ano, mga restaurant or ano. Pero meron naman sila mag-English, guys, no. Pero since nasa Quebec ka, yun, you need to ano parler français. Apprendre français para ayun, makapag-communicate tayo. Kasi because ano no, parce que communication la importance ici Quebec. J'apprends le français. Je beaucoup little jour. So ayun no. Ibig sabihin napaka-importante ng nagsalita ng Pranse dito sa Quebec, no? At kailangan ko mag-aral araw-araw. Okay? So yun, kasi nga guys, ang hirap ng communication dito, no? Communication language, no? Well, wala tayong choices kasi nandito tayo nagtatrabaho at nandito yung ano natin, no? Yung mga pangarap natin, no? So kailangan natin pagbutihan at ayun. Mahirap na kasi nagtatrabaho ka pati nag-aaral ka, talaga mahirap guys. Pero update ko kayo dyan, kung napanood yung mga other vlog ko, update ko kayo dyan, no? So ayan, nakakapila tayo ngayon. Ito, ayan, yung paligid. So ayun nga guys, no, pag nag-rent kayo ng car dito sa anywhere Quebec, Canada, no, ang sikat dito is yung rent enterprise car, no? So diyan ako nagre-rent lagi. So madali lang naman guys, pwede kayo magpa-schedule through call or pwede kayo pumunta doon tapos tawag na lang kayo, schedule kayo ahead of time para magkaroon kayo ng available na sakyan dahil marami nagre-rent guys, hindi kayo pwede mag-walk-in. So kailangan meron kayong schedule. So guys, magbabayad muna tayo saglit lang. Yan. So, tapos na tayo order. Ito na yung order ko. Okay. So, yan, binagbigyan tayo ni Kuya. Siguro nakita niya sigurong ano. So, ang hirap talaga mag-drive kid, no? Well, hindi pa tayo kasi prepare mag-drive ng may cellphone, no? Kaya, ayun, no? Hindi ko maitaas yung mobile ko kasi baka may police makita tayo. Alam na naman, bawal na bawal ang mag-drive ng may cellphone. Lalo na paghawak mo, okay lang kung naka-mount, di ba? So, dito tayo daan sa ano, medyo mas ng onte para mapatagal yung vlog natin bago ko may soli ito, no? So, ayun na guys, no? So, ayun, balik tayo sa topic natin, no? Kapag ka na, ano yun na, syempre, ang requirements guys, no? Pag pupunta kayo doon pala, no? Number 1, syempre, lisensya. Pwede guys, yung local license nyo kung nasamang kayong lisensya, nakakuha. Okay, within 6 months, valid pa yan. Pero once na lumampas na ng 6 months yan, kailangan nyo nang kumuha ng Quebec driver's license or Canada license. Okay? Yun, kailangan nyo mag-take ng exam, kumuha. So, may proseso tayo dyan. May another vlog tayo para dyan. So, panoorin nyo na lang. And, ayun. Tapos, kung wala naman at expired na, ang choice test nyo guys, yung international driving license. Okay, meron ako nun dito. Lagi kong dala yan. At yan ang pinapakita ko pag mag-rent ako ng sasakyan, no? Dahil pero since na may record na ako doon, hindi ko na kailangan lagi magpakita niyan dahil kita naman na nila lahat ng mga document na submit ko na photocopy na nila. So yan ang pinaka-importante guys, no? And yun, syempre ang pagre-rent ng car guys is mura lang naman siya dito. Kung sa sahod natin dito guys, murang-mura, no? Kumbaga lumalabas lang siya sa within 24 hours ng nasa 40 to 35, okay? Ang nagiging mahal lang siya, okay? Dahil nga dito sa Canada, Quebec, no? Ang pag-required dito pag magda-drive ka
if may insurance. Siyempre, kailangan mong kumuha ng car insurance, di ba? Nakadepende kung kung gusto mong kumuha o nasa sa'yo yan. Pero siyempre, for safety, kumukuha ako niyan. Pag hindi ka kumuha niyan, pwede na magbayad ka. Kaso nga lang, siyempre, pag mayroon once na may nangyari, yun talaga masakit sa ulo. Sobrang sakit sa ulo, guys. Kaya mas maganda, di bali na lang, kumuha ka ng insurance, no? Pag pumunta ka naman dun, guys, mamimili ka kung anong klaseng insurance yung kukunin mo kung yung mga tawag dito, anti-theft, ayun, yung mga nakalimutan ko yung mga pinindot ko doon basta marami yun, guys, no? Basahin nyo na lang, nandun lahat yung mga details niya sa computer. Okay, or pagpunta mo naman doon ay papaliwanag din naman sa'yo. So napakadali lang lahat, guys, ng proseso dito. At walang kahirap-hirap. So ayun yung pagsusolian ko ng sasakyan doon lang banda. So yun lang, guys, ganun lang po kasimple mag-rent ng sasakyan dito, no? At walang kahirap-hirap, basta meron ka ng mga requirements na yon, and may mga importante, lisensya, insurance, yan lang naman po, guys, pwede ka nang mag-rent. Siyempre, dapat marunong ka rin mag-drive, hindi pa pwede yung pagpa-practice mo yung sasakyan nila. Hindi papaya. Siyempre, hindi sila papaya kung hindi ka marunong mag-drive. So, makikita naman sa lisensya mo kung nagda-drive ka na talaga or hindi, di ba? At kung marunong ka naman, okay, pero ayun, dahan-dahan ka lang, at lalo nang hindi mo pa kabisado dito sa no. Pero siyempre, since ako matagal na ako nagda-drive, kung nakikita niyo yung mga previous vlog ko, madali ko na lang siyang i-adapt dito. Yun lang, mahirap talaga pag pumunta ka sa mga lugar na hindi mo kabisado. Well, normally naman nangyayari yon. So eto na, guys, nandito na ako. Ayan, ayan ang pinagrerentahan natin, no? Car Enterprise. So parking natin dito. Wait lang, guys. Yan, guys, pakita ko sa inyo, guys, kung gaano karami ang mga pwede nyo marentang sasakyan dito. Okay, eto. Halos marami akong na-rent dito ng sasakyan. Ayan. Diba? Ito, may mini subcompact, merong sedan. Actually, merong 8-seater kaso mabilis makuha. No? Siguro ginagamit ng mga nagtutour dito, kumuha ng mga sasakyan. Actually, mostly gano'n natin ginagawa nila. So, ayan, guys, no? Advice ko lang sa inyo, kung nagtitipid kayo at gusto nyo munang mag-ipon ng savings nyo, I think ganito yung best options, na wag muna kayong kukuha ng sasakyan. At least wala kayong binabayarang monthly, bi-weekly, insurance na monthly. So, halos yung sasahurin mo, halos doon mo na ibabayad, tapos yung